Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Thank God it's Friday. Good morning Yes. po sa ating mga kaagapay listening from their regular and PM radio. Hello din po sa mga nakatutok sa ating Facebook and YouTube live streaming. Dami niyan. And syempre, hello sa mga nanonood sa GCTV Channel 185 ng Signal Cable. Shoutout din sa ating mga kaagapay, sa mga kababayan natin and OFW na nasa iba't ibang panig ng daigdig. Kamusta Yes. po kayo at salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Happy listening din po sa lahat ng mga nasa biyahe ngayon papunta sa kanilang vacation spots, Bong, dahil today is a special non-working holiday. Yes. Kaya naman I'm sure madami ang nagplano ng bakasyon dahil nga long weekend ngayon. And yung iba naman, syempre, Bong, sama-sama sa tahanan lang, pahinga lang talaga, di ba? And since mga kaagapay, 2 more Fridays to go Ang bilis, no? before Christmas, siguruhan maganda, no, na gamitin natin tong long weekend na to para i-finalize na talaga yung mga Christmas plans natin. Tama. Habang kasama rin yung buong pamilya, di ba? Like tayo, honey, ang dami pa nating hindi naaayos, medyo busy tayo ngayon, may pinagdadaanan at kailangan talaga na maglista na, Bong, di ba? And syempre po, i-involve natin yung mga anak natin, mga kaagapay, sa pagpaplano this holidays to get them interested and excited. Like, mga anak, ano ba ang menu na gusto nyo ngayong i-akin namin? O ano ba yung mga regalo na gusto nyong matanggap? O yung mga regalo din na nais nyong ipamigay? At sino ang mga bibisitahing ninong, ninang at relatives ngayong Pasko? Yes. Ayan, siguro, honey, dapat maglista na talaga, no? Kayo po ba, mga kaagapay, what activities are you planning to have this Christmas break para naman po enjoy ang buong pamilya? Pero bago niyo po simulan ang family Christmas planning ninyo, makinig po muna kayo dito sa amin ni Bong sa Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po isang non-profit, non-commercial AM station, member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And Bong, nakakuha tayo na update kay Brian. Nasa 40% na ang ating transmitter project. Tama. Kaya naman mga kaagapay, nagpapasalamat po kami sa mga tumulong, sa mga talagang nag-donate, nagbigay, nag-bless sa ministry ng FEBC. And Yes. for those of you who wish to give back unto the Lord this Christmas, you may want to bless our transmitter project. Transmitting signal, transforming lives. Yes. At alam niyo po, whatever seed that you will decide in your heart to give, I'm sure it will go a long way. Kahit nga po maliit yan, sama-sama tulong-tulong po tayo. Lagi natin sinasabi din, isama nila sa kanilang mga panalangin kasi we believe, syempre, yung monetary will help a lot. Pero we know for a fact na ang panalangin ay napakalaking nagagawa. Yes. And ipaalam niyo lamang po ang inyong donasyon by messaging our Facebook page, or you may call or text 0916-296-6620. Yan. Naka-flash din po sa inyong mga screen ng ating GCash QR code, ang ating mga bank account details for those of you who wish to give. Ito po si Bong and Claire, Team Pineda para sa Friday edition ng Family Matters.
kung saan laging bida sa usapan ang marriage and parenting. Of course. And honey, speaking of Christmas family planning, nasabi mo ba sa parents mo na may plano ako this December 25? Claire, nagplano ka na naman. Alam mo naman na year after year, every December 25, laging family gathering natin yan with my side. Okay? Honey, di ba lagi naman tayong nasa inyo? Baka naman pwedeng baliktarin natin. Christmas naman sa amin, New Year naman sa inyo kaya. Pakisabi na lang sa Honey, parents dapat mo. sinabi mo sa akin yan ahead of time kasi nakakalendar na sa akin yan at sa family ko tuwing December 25, alam mo naman yan eh. Mga kaagapay, common ho ba sa inyo ang ganitong pagtatalo tuwing darating ang Pasko? Nako, abangan niyo po yan dahil yan po ang ating pag-uusapan at pagkikwentuhan mamaya, di ba? Pag nagkaroon ng ganitong dilema ang mag-asawa, Yes. na para kayong naiipit sa dalawang nag-uumpugang bato, na saan ba tayo? Sa inyo ba? Sa amin? Pwede ba sa amin naman? Your side or my side? Yes, pipilitin po nating bigyan ng solusyon ang Christmas family feud na ito. Mamaya na po yan. Yan. Oh. And for the record po mga kaagapay, hindi po kami nagtatalo ni Claire on air. Kami po ay gumawa ng a little script, a little drama so that you can relate sa ating pag-uusapan this morning. At ang topic nga po natin for today is which home for the holidays. Ang ganda. Yan po ang ating pag-uusapan. Kaya naman kompleto kami ni Bong sa aming props. Meron tayong Christmas tree na pa-background. Instant setup. Yes, at ang ating Christmas sweater. Yes. Ko na po sa aming atanganan. For the sake of those people listening on Radio Honey, no, kami po ni Claire ay nakasuot ng sky blue with parang snowflakes all over. Parang last time sinuot natin to, parang last Christmas pa. Yes. Anyways, honey, no, lagi natin binabati yung ating mga kaagapay sa different parts of the world. Sabi mo nga sa Malaysia, sa Singapore, sa Dubai. Huwag natin kalimutan din yung ating mga listeners sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Yes. Dahil napakalayo po ng nararating ng ating broadcast dito sa Pilipinas. Even people from the Bondocs, di ba? Even people from very far away cities ng Pilipinas na aabot po natin at maligayang Pasko po sa lahat ng nakikinig sa Family Matters. Yan. So, maligayang Pasko, Claire. Good morning and Merry Christmas po sa ating mga kaagapay. And today nga po is December 8, 2023. Talaga naman, hindi na mapipigilan ang pagdating ng Pasko. Napakalapit na, honey. Ilang tulog na lang. Kamusta po ang Team Family Matters Friday edition para sa usapang marriage and parenting? Honey, gusto ko lang kamustahin ang ating mga kaagapay at magbigay rin ng konting paalala. Kamusta po ang inyong 13-month pay at ang inyong mga bonuses? Nabigay na ba? Nabigay na for sure. At dalangin po namin na nagamit po ninyo ito in such a way na hindi nyo po in-splurge. Yes. Pero alam mo, honey, sa totoo lang, ang Filipinos, hindi naman tayo extravagante, hindi ba? It's just that, init sa ating mga Pilipino, yung mapagbigay, making sure na pag meron tayong natanggap, meron tayong a little something for our children, a little something for our spouse, minsan pati yung, syempre, yung mga inaanak, mga kaibigan, talagang parte ng list yan. Minsan to the point ka na minsan parang wala kang nang mabili sa sarili mo, pero nabigyan mo lahat and you're happy about it, hindi ba? At hindi yung pagiging extravagant, di ba? Isa pa, honey, kamustahin natin. Kamusta po ang inyong menu? Ano po bang inyong lulutuin sa Noche Buena at sa Christmas dinner? Kami ni Claire nung isang araw, nagda-drive kami. Sabi ko, Claire, we need to write it down. Ano bang menu natin ng dinner at ng Noche Buena? So maganda na pinagpaplanuhan po yan. Yes. Hindi lamang pag-usapan, but mas maganda na isulat para may Para plano. tuloy-tuloy pag nasa grocery ka, di ba? Alam mo na yung kukuhain mo at mabilis. That's right. Kasi minsan it happens na kunyari, ito yung menu mo. Naku, nakalimutan ko bumili ng olives. Nakalimutan ko bumili ng capers. Hindi ba? So hindi mo tuloy maluto yung menu mo. So ang gagawin mo, tatakbo ka na naman sa groceries. Not unlike, meron kang plano, hindi ba nakasulat na. Yan. Isa pa, honey, no? Paalala din po para sa ating mga kaagapay, left and right po ang mga parties, invitation, and I should be telling this to myself also. Yung mga invitations na yan, talagang lagi naman may kainan. So hinay-hinay po tayo sa pagkain ng mga makolesterol, mga mantika. Yung minsan kasi pag masyadong masarap yung pagkain, nakakalimutan mo na talagang you have that tendency to enjoy it, di ba? To the point na minsan,
parang medyo masakit na yung paa ko. So Masakit watch your diet din po, mga That's it. kaagapay. Itong Pasko na to, hinay-hinay lang, a little of everything. Parang dapat sa sarili ko sinasabi yan, honey, no? Sige po, kami din po ay mapapakinggan over live streaming to febc.ph. Yan po ang official mobile app ng FEBC Philippines. So download na po kayo through Google Play and Apple App Store. Kami din po ay mapapanood via Facebook and YouTube channel. So please like, comment, subscribe, and share our discussion. And syempre, honey, no, lagi natin sinasabi, our partnership with Signal Cable GCTV Asia Channel 185. Bukas na po ang ating mga chat box, so please comment down below and let us know your Family Matters story. Magandang encouragement sa atin, honey, yan bilang host ng Family Matters, kung paano sila pinagpapala sa araw-araw na pakikinig dito lamang sa Family Matters. Good morning po and Merry Christmas to all our kaagapay. Honey, dumako na tayo sa Bible reading. Yes. Sige po, kung meron po kayong Biblia sa inyong tabi or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in 1 John 4, verse 9 and 10, New International Version. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is the love, not that we love God, but that He loved us. Yeah, this is love. Not that we loved God, but that He loved us. Amen. Sabi po sa wikang Tagalog, unang 1, 4, 9 hanggang 10, magandang balita Biblia. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. He first loved us. Yes. Alam niyo po, the Christmas season provides many of us with many memorable experiences, di ba ho, of giving and receiving love between family, friends, and yung the less fortunate, di ba? Kapag Pasko, ang dami nating tinutulungan ng mga less fortunate. Halos lahat po tayo siguro masasabi that Christmas is all about love. Parang very something about Christmas na nagiging soft yung puso ng mga tao, di ba? Maraming magkakaaway, yung nagkakabate, maraming broken relationships po ang nare-restore, nagiging mapagmahal at matulungin ang mga tao tuwing Pasko. Come to think of it, kaagapay, di ba po, may ibang touch ang Pasko na medyo talagang nagiging soft ang puso natin at nagiging mapagmahal. And the reality we can all come to is that love takes the center stage at this time of the year. Alam niyo po ba, kaagapay, kung bakit? San ho ba nag-ugat ang pagmamahal na ito? Sa pag-ibig po ng Diyos. Yan nga po yung sabi ng ating Bible reading today. The primary love of Christmas is given by God to us. Minahal mo po muna tayo ng Panginoon, di ba? Siya po ang unang nagmahal. At ibinigay niya ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Kaya naman po, Christmas is not only about the birth of Jesus, but it's about the sacrifice of our Father when He gave His only Son. And it is also about the bloody sacrifice of Jesus on the cross. So ang Pasko, kaagapay, hindi lamang ito sa pagsilang ng ating Panginoong Jesus, pero yung pong sakripisyo ng isang ama, yung pagmamahal ng isang ama para sa sanlibutan, that He sacrificed His own Son. Amen. And Christmas is also about the bloody sacrifice on the cross. Nauna pong magbigay ang Panginoon. Kaya naman po tayo ay nakapagbibigay din tuwing Kapaskuhan. Nauna po siyang magmahal, kaya naman po tayo ay nagmamahal din. Kaya naman po talaga, Christmas is a season that reminds us to express our love and only love. Isa pa, honey, no, maisingit ko lang, ang tunay na diwa ng Pasko is nasa puso mo si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. That is the real essence of Christmas, that Christ died on the cross for us sinners. Yes.
Alam niyo po, marami na tayong mga kababayan at mga OFW ang nagsisipag-uwian na sa Pilipinas, ano? Dahil alam niyo talaga naman pong napakasaya ng Pasko sa Pilipinas. Iba ang Pasko sa Ito po yung Pilipinas. time na magkakasama ang buong pamilya. Left and right, ang Christmas parties, ang mga reunions. Kaya naman po, spending time with your family and friends is what the holidays are all about. Yes. Pero kung kayo po ay married na at May sariling pamilya. pamilya na, 'di ba? Ibig sabihin din po ng Christmas, magme-merge yung inyong mga pamilya, yung dalawang pamilya nyo. And it can be challenging to figure out what works best. Kasi dati, kayo lang, di ba? May mommy ka, may daddy ka, pero nung single ka. Pero ngayon, honey, na mag-asawa na kayo, dalawang pamilya na yung pipilitin yung buuin at pagsamahin itong Kapaskuhan. So para sa isang mag-asawa, yung Pasko po, although masaya, ito rin po yung time na dumadaan sila sa Christmas dilemma. Tulad nga ho nung ginawa namin ni Bong kanina na pag-acting. Nagkakaroon ng conflict sometimes. Yes, andyan po yung tampuhan, yung bilangan, yung pagtatalo, kung saan ba dapat mag-celebrate ng Christmas. Sa pamilya ba ng babae o sa pamilya ng lalaki? Sabi nila po, meron tayong tinatawag na Christmas tug of war. Yun daw po yung tawag doon. Kapag may asawa ka na, it can feel like you are in a tug of war between both sets of your parents as they convince you, syempre, to spend Christmas with them. And deciding where to celebrate Christmas as a married couple, whether sa in-laws mo o sa magulang mo, it can be a sensitive and important decision. And sa totoo lang, honey, it really happens po mga kaagapay. And the last thing that you want to have is a big argument sa inyong mag-asawa na pag-awayan nyo pa yan. Picking one family over the other can cause hurt feelings na lagi na lang sa'yo, lagi na lang pamilya mo, paano naman yung sa amin? At hindi lang sa mag-asawa, kundi sa magulang at sa biyenan. If not handled correctly, nasasabihin to naman si Balae, gusto laging sa kanila ang mga anak natin. Paano naman kami, di ba? So ayaw po natin ng iringan itong araw ng Pasko. O umabot sa ganung punto, Yes. di ba, honey? Yan. So maganda po na talagang pag-usapan ang ating discussion this morning. I'm sure a lot of you are so excited to hear kung ano po yung mga suggestions na pwede nating solusyonan para hindi po mangyari ang conflict na yan. Kaya naman today, we will help you. Tutulungan po namin kayo to navigate through this Christmas dilemma. Sa totoo lang, honey, minsan hindi nga pinag-uusapan pero lagi nga siyang nangyayari. Pag-usapan natin, ano nga ba ang mga tips that you can consider to avoid having Christmas arguments. Kasi ang saklap naman, honey, no araw ng Pasko, doon pa kayo nagkaroon ng conflict, doon pa kayo nagkaroon ng mga tampu-tampuhan. So let us not allow the holidays to bring stress into our marriage and even into our children. Kasama din sila na naiipit sa mga ganitong sitwasyon. Siyempre, napapansin ng mga bata yan, what is going on with mom and dad? Hindi na naman nagpapansinan. We may not always get along with our families in every way, but we love them and we want to see them this Christmas. So what are some tips for splitting your time over Christmas between your families without causing disappointments? Nung isang araw, honey, no, nanonood ako ng Reels and it just so happened, nag-pop up yung Reels ni Pastor Ed Lapis. Alam mo, tawang-tawa ako sa kanya. Sabi ni Pastor Ed, if I may quote him, sabi niya, kung kailan naman meron mga special reunion, kung kailan naman meron mga special gathering, doon ka magtatampo-tampo, doon ka hindi kikibo-kibo. So nasisira yung isang magandang okasyon na pinlano ahead of time, but because of simple mga tampu-tampuhan, misunderstanding, namimiss mo yung occasion. Namimiss mo tuloy yung joy, yung fun ng occasion. Kaya naman, how can we avoid Christmas family feud? Pag-usapan natin. Ayan. Unang-una po, paano nga ba natin ma-avoid ang tampuhan, ang iringan ng mag-asawa tuwing araw ng Pasko o tuwing Christmas holidays kung kanino mag-spend ng Christmas? Kaya naman po, samahan nyo kami sa ating discussion, Which Home for the Holidays? Ang ganda ng title natin. Okay. Kanino nga ba? Paano maiiwasan? Number 1, prioritize your relationship and your own family by creating your own tradition. Okay?
Alam niyo po mga kaagapay, sabi sa Genesis 2:24, For this reason, a man shall leave his father and mother and be united to his wife as they become one flesh. Yes. Ito pong verse na to kaagapay, hindi lamang po to tungkol sa kasalan ha. But this talks about God's original design for marriage. Yan yung tinatawag natin living and cleaving, honey, no? Yes. Ayan po, it talks about living and cleaving nga po. Hindi lamang po ito iiwan ang ancestral house ninyo, di ba? Pero part of living and cleaving is also living your single life. Ito po yung dapat meron kayong full revelation bilang mag-asawa that once you are married, your primary relationship now becomes your spouse. And your parents naman po becomes your secondary relationship. At kasama nga po dito ang traditions, ang celebrations, ang practices na magaganap sa buhay niyong mag-asawa. So simula po ngayon na may asawa na kayo, part of living and cleaving, isang ipaprioritize niyo po yung sarili niyong tradisyon, yung sarili niyong celebration and practices. Yes. And yung sa magulang naman po ninyo, secondary na lamang. Ganito yan, honey. Normally, kayo as a family, nag-spend kayo ng Noche Buena o yung Christmas dinner sa bahay ninyo, sa bahay natin. For example, di ba? Yung mga reunions, normally it happens Christmas morning o the day after Christmas, hindi ba? So maganda yung sinasabi mo na as a family, bumuo kayo ng sarili nyong tradisyon and make sure na kayong pamilya, yung magkakasama during that special occasion. Hindi po pwede, mga kaagapay, na kahit na may asawa na kayo, lagi pa rin kayong nakadikit sa inyong mga magulang kahit may sarili ka ng pamilya. You have to create your own family traditions. Hindi po ibig sabihin na i-dishonor nyo, i-disregard at i-abandon ng mga magulang during the holidays. We are not telling you that. Pero sinasabi lamang po natin, you have to prioritize spending with your own family, lalo na nga po kung may mga anak na rin kayo. You need to create your new memories with your own children. Ganda niyan. Kaya po kung magkakaroon po ng conflict ang celebration ng pamilya mo at ng mga in-laws mo sa inyong mag-asawa ngayong Pasko, remember po, that kayong mag-asawa, you are a team. You belong to one team. And your relationship should come first. Kung pong pagtatalunan lang ang mga celebrations na to kung kanino, mabuti po na i-prioritize nyo at i-preserve yung relationship nyo, yung peace at harmony sa inyong relationship. Kaya naman po, make decisions that are in the best interest of your marriage and consider what will make both of you happy and comfortable. Halimbawa po, nasanay na yung babae na every Noche Buena, sama-sama sila. But the husband wants for the two of them to spend Noche Buena sa kanilang bahay kasi may sarili na tayong bahay, may pamilya na tayo. Pwede ba tayo naman muna mag-Noche Buena this Christmas? Hindi mo pwedeng sabihin na, ay hindi. Noche Buena laging kina mommy, daddy yan. Tradisyon na namin yan. Hindi po pwede. Unahin niyo yung asawa niyo. Kung ano yung sinabi ng husband mo, bakit? Kasi it's time for you to create your own tradition. I-explain nyo na lang sa mga magulang na, Mami, meron na akong pamilya ngayon. I'm sure you will be happy. Maiintindihan mo kung magkakaroon na rin kami ni Bong ng sarili naming tradition. Diba? We also want to experience creating our own family tradition dahil Mami, Daddy, di ba yan yung tinuro mo sa amin? So yan po ang unang-una mga kaagapay. How can we avoid Christmas family feud? Number 1 po, you really need to prioritize your relationship, your own marriage, your own family by creating your own family tradition. I like that. Una pa lamang po yan, marami pa ho tayong mga tips and suggestions sa aming pagbabalik. Magbigay daan po muna tayo sa ating feature every Friday, ang panuntunan, kasama si Pastor Willie Basilio. Magbabalik po kami. Ito ang panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sala. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tagaraw hango sa salita ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan, huwag nang mandaya pa sa buhay mag-asawa bago pa magsimula. At mababasa naman po natin sa Malakyas, Kabanatang 2, Talatang 15, from New Filipino Version, kaya nga, ingatan mo ang iyong sarili sa iyong espiritu at huwag sumira sa pangako sa asawa ng iyong kabataan. Naalala niyo pa ba ang mga salitang iyon? Sa mabuti o sa masama, sa kayamanan o sa kahirapan, sa karamdaman at sa kalusugan, hanggang paghiwalayin tayo ng Diyos sa kamatayan. Bahagi po sila ng seremonyang kasalang episkopal, isa na narinig natin sa tradisyonal na kasalan. Ang mga ito ba'y magaganda at ginugustong masambit pero imposibleng tuparin? O kaya'y ang pagkatalaga hanggang kamatayan ay isang posibilidad kahit ngayon? Si Dr. Alexander Lowen, isang doktor ng medisina, nagsabi po, sa kamatayan lahat ng pagsasama ay nagsisimula sa paniwala at tiwala, na sinasabi kapag ang isang lalaki at isang babae ay pinagkatiwala ang sarili sa isa't isa, ginagawa nila ito sa paniniwalang wala sa kanila ang susubok saktan ang iba, na bawat isa ay magbabahagi para sa kaligayahan ng kabila at sila ay magkasamang hahanap ng katuparan nito. Ang unang pagsira ng tiwalang iyon, ang hindi pagtatapat, siyang nauuna sa anumang gawang pakikipagtalik labas sa pangasawahan. Ito po'y nangyayari kapag ang kapartner ay magpasyang lumayo sa kabiyak sa paghahanap ng kasiyahan o pagkamalapit at ililihim ang pasyang iyon. Ito po ang totoong pagtataksil sa tiwala. Ano po sa palagay nyo? Kailan po ba sumisira ng tiwala sa kabiyak ang isang tao? Ang mister po ba'y sumisira ng tiwala sa misis kapag siya ay may pagtatapat o pinagtatapat sa isang babae na katrabaho sa oras ng tanghalian at nagsasabi dito ng madikit na damdamin, mga damdaming nag-aalangang ibahagi sa kabiyak mismo? Ang misis ba ay sumisira ng tiwala sa kanyang mister kapag tinatanggap ang mga papuri mula sa mga lalaki sa parang siya'y nagpapadala ng kilos katawang mensahe, nagsasabi, gusto ko ang pagpuring ibinibigay mo sa akin? Ang isang tao ba'y nagiging di tapat sa kabiyak kapag siya, Mr. Man o Mrs. ay nagsisimulang pumigil magsabi ng buong katotohanan na nagdadala sa isa maniwalang ang alam niya ang hindi totoo? Ang pagtataksil ay nagsisimulang maglaro sa isipan na hindi tayo pinapansin o winawalang halaga. Ang ikalawa ay pangalaga ng di kapanipaniwala o yung nagpapantasya o kaya'y ang ugnayan na nagsisimulang mabuo sa ibang tao. Pinalala ito ng pandaraya, pagtatakip ng mga marka ng landas, tumatawag o nagte-text at iba pa na di mo ginugustong malaman ng iyong kabiyak. Ito'y pag-aayos ng iyong schedule para magkaroon ka ng kaswal na pakipag-usap sa iba na ikinasisya mong makasama. Sa una po, hindi ito isang taong umaagaw ng lugar sa iyong kabiyak sa buhay mo. Ito ay ang pagtutungkab na iniuuna ang sarili sa laan dati sa kanyang puso mo. Hinihingi ng pag-ibig na ang iyong kabiyak ay una, ngunit ang pagkamakasarili nagpipilit na ang iyong kaligayahan at kaganapan ang una bago pagkatalaga o pagkamatapat. Ito po yung tinatawag ng mga psikolohista, dobleng pagkagapos, double bind. Nabitag ng pandaraya, nabubuhay ka sa isang uri ng buhay pero palihim na pinagyayaman ng iba kahit ito ay pantasya lamang. Kapag nasimulan mong maramdaman na ikay binabaliwala at hindi pinahalagahan, madaling pangatwiranan ang pagkaligaw sa iyong puso. Hindi niya napapansin ang ginagawa ko para sa kanya. Kung sasabihin lang niya sana sa akin na mahal niya ako. Siya ang problema sa bahay namin. Malilita niya po natin ang mga iyon. Kung nakita mo
ang mga bahid ng iyong sarili sa ating pinag-uusapan, narito po ang 3 panuntunan para pigilin ang sarili malagay sa pagkapahamak. Panuntunan una, kilalanin at tanggapin gaano kabagsik ang iyong inuugali kapag nahuli mo ang sarili na sisimula ng proseso ng pangatwiran sa ginagawa, naawa sa sarili, ramdam na binabaliwala at pinababayaan. Panuntunan kalawa, harapin ang issue sa parang banggitin ito sa kabiyak at ihayag ang mga damdaming gumugulo sa iyo. Ikumpisal ang iyong mga tuksong emosyonal. Panuntunan ikatlo, simulang manindigan sa positibo. Maaring mangailangan ito ng tulong o pagpapayo. Ibig sabihin nito, matututo kang magsalita, magpahayag, handang maging mahina at humingi ng tulong. Ang pagsira ng tiwala sa isa't isa ay nagsisimula sa isip, pero sa huli ito'y nailalaro sa totoong mga wasak na ugnayan at wasak na puso. Ang pag-iingat naman ng tiwala sa iyong ugnayan ay higit pa sa disiplina. Ito ang susi ng pag-ibig na masigla at buhay na buhay. Manalangin po tayo. Inaamin po namin namang Diyos sa isang banda, madali po kaming pwedeng mapaayon sa mga maling palagay, sa mga nararamdaman na parang naglalayo una sa emosyon, tapos ay laman ng isip at hindi na po nakikipag malapitan sa aming mga kabiyak. Turuan niyo po kami na kilalanin ang tendency namin na makapagpahamak ng aming ugnayang mag-asawa. Itulot mo po na aming bukas lagi ang usap sa aming pagitan namin mag-asawa upang bago pa man po magsisimula ang pagkapahamak, pagkasira ng ugnayan, amin na pong mapag-uusapan sa tulong at biyaya po ninyo. Kaya salamat po sa pribilehyo na ito'y aming maharap. Purihin po kayo sa ugnayan namin mag-asawa at pamilya. In Jesus' name, Amen. Kuya Willie Basilio po at ito ang panuntunan. Hanggang sa muli po. Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sala sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungulong sa www.guidelines.org. Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information. Good morning once again and welcome to Family Matters Friday edition. Kasama niyo po ang Team Pineda over 702 DZAS FEBC Radio TV. Para po sa mga kaka-tune in pa lamang, nakita nyo naman kaagapay ha. Meron pa kaming pa-Christmas tree na background sa inyo at kami po ay nakapangsuot ng Christmas sweater dahil ang ganda po ng topic natin ngayon. We deviate from the normal color of Christmas na red and green. Pinag-uusapan po natin yung kaugalian natin mga Pinoy na lagi nating nais pagbigyan yung both sides of the family natin this Christmas to the point na nag-iipit na at nag-aaway, nagtatalo na ang mag-asawa. Saan ba tayo mag-Christmas, mag-New Year? Kaya naman po samahan nyo kami sa aming talakayan, Which Home for the Holidays?
Saan ba talaga dapat tayo mag-celebrate ng Christmas at New Yung Year? title natin this morning, honey, parang title lang ng mga Hallmark Christmas movies. Yes, which home for the holidays? I like it. Kaya naman sabi natin, unang-una, Bong, prioritize your relationship and your own family by creating your own tradition. At sabi nga ng isang kaagapay natin dito, I like the word po, yung team. Dapat hindi tayo nagtatalo sa celebration ng Pasko. Pag-usapan at pagdesisyonan, pero hindi dapat ma-neglect ang family at mag-asawa. Tama. Okay? And speaking of pag-usapan at pagdesisyonan, our point number 2 has something to do with that comment of our kaagapay. Okay, number 2, learn to build an open and honest communication. Yes. Ito, honey, napaka-basic nito, no, kung papakinggan mo. Pero sa totoo lang, basic yet very, very important. Importante naman sa lahat ng bagay, honey, na meron kayong open and honest communication. Maganda na nag-uusap kayo mag-asawa. Maganda na nagkakaroon kayo ng panahon para pag-usapan yung mga issues na dapat ninyong isettle. The most important step is to have an open and honest communication with your spouse. Talk about your expectations. Pag-usapan po ninyo your desires, your concerns when it comes to celebrating with family during the holidays. Ito nga yung sinasabi mo kanina, Claire. Saan tayo magpapasko, honey? Sa side mo ba or sa side ko? Taon-taon naman, honey, alam mo naman na sa amin nagse-celebrate. Bakit ka gumagawa ng schedule na alam mo na it is already fixed? So kailangan po pag-usapan nyo yan. Learn to voice how you really feel without getting offended. This is very important. At lagi natin itong sinasabi, honey, even in our past episodes, na importante yung decibels ng boses when you correct someone or when you correct your spouse. Importante na, sige, sabihin mo yung saloobin mo in such a way na hindi ka mataas ang boses o hindi parang galit pag sinasabi mo. So, learn to calmly and rationally explain your side para hindi magkaroon ng conflict. Minsan kasi maganda yung intention, mag-usap, magkaroon ng honest and open communication. Uuwi sa away. Nauuwi tuloy sa away because of the manner how you deliver it. So importante na medyo you do your best ng boses, syempre, na taas din ng boses medyo yung kalmado lang yung pagsasalita at pag-explain. Alam niyo kaagapay, kasi come to think of it, kayo pong mag-asawa, you came from different upbringings. And each of you were raised with different styles and expectations and Christmas traditions. Kami po ni Bong ganun din medyo may konting difference. Like si Bong po, nakita ko yung mga opening of gifts nyo, ginagawa nyo Christmas morning. So ako naman po, lumaki ako sa amin na nag-open kami ng gifts sa Noche Buena. So nung naging mag-asawa na kami ni Bong at may mga anak, gusto po niya Christmas morning buksan. Sabi ko, honey, kami naman binubuksan namin sa gabi. So yun po yung mga gano'n na maliliit na kaibahan sa tradisyon. Medyo na pagkatalunan. And isa pa, like si Bong po, nakita ko yung pagkain nila, mula dinner po, hindi sila masyado. Pero Noche Buena, bongga talaga, nakaserve lahat ng pagkain sa Noche Buena. It's tradition. Yes, kami po iba. Kasi kami sa Christmas dinner, bongga na, kakain na ng mga ulam. Tapos pagdating ng Noche Buena, yung parang breakfast style na lang na hamon, queso de bola, tsokolate. So nung nag-asawa na ho kami ni Bong, sabi niya, honey, sa dinner, ito lang muna tayo tapos isa-serve natin lahat sa Noche Buena. So sabi ko, ang hirap naman kumain ng mga sarsa at mga ulam sa Noche Buena. Baka di tayo matunawan. So, yung po mga ganun. But you know what? Through the years, Bong and I have learned to resolve them. Come up with an arrangement. Oo. Sige, mag-serve tayo. Masarap na agad. Bongga na ang dinner natin. Iiwan lang sa lamesa yan. Para pagdating na Noche Buena, dadagdagan na lang ng mga pang Noche Buena na pagkain. So, yung po mga ganung bagay, di ba? Kailangan pag-usapan ng maayos. It is important po to talk and set boundaries at the onset of your relationship. Kailangan po open tayo what holidays you like and what specific traditions are important to you. Na sa amin po, kami sa family namin, talagang mas nagre-reunion kami ng New Year. Kaya sakto naman at swak na swak kasi sinabong naman po, ang reunion nilang magkakapatid,
Christmas Day. So Christmas hindi po Day. namin naging issue yon dahil sa amin, sa partida ko ang New Year, kanila naman ang Christmas Day. Hani, bigla lang sumagi sa isip ko, no? We are talking about conflicts pagdating ng Pasko, di ba? Doon kung which side tayo magse-celebrate. Yes. Bigla ko lang naisip kasi kanina you were talking about leaving and cleaving. Parang my heart goes also dun sa mga bagong kasal tapos nakapisan sa mga magulang o yung Yes. magulang yung nakapisan sa kanila. Siyempre kayong pamilya, Hani, bago kayong kasal, bago kayong pamilya, bumubuo kayo ng sariling tradisyon nyo, sariling pamilya nyo. And then kung yung pamilya, for example, ng babae o ng lalaki, nakatira sa bahay ninyo, can you imagine the conflict it will cause the two Yes. the couple, hindi ba? Kaya naman po kaagapay, importante po to communicate how you feel so you can decide how to split them or trade them off. Yes. Sabi nga ng isang kaagapay natin, mahalaga ang communication lalo na sa couples dahil magkakaroon ng maayos na desisyon at hindi nasasaktan ng both sides. Kaya sabi niya, dapat bantayan din ng lakas at deliver ng boses, iwasan hanggat maaari ang pagtatalo. Make talaga, ng maayos, dapat maayos ang communication para maunawaan ang sinasabi ng iyong asawa. So that's number 2 kaagapay. Ano Yes. yung number 1 natin? Prioritize your relationship and your own family by creating your own tradition. Number 2, learn to build an honest and open communication. Basic yet very Yes. important. Number 3, paano natin maiiwasan ang family feud? Alternate family yearly. So, alternate families yearly. So, tanungin yung asawa mo, Bong, which holiday is the most important to you o sa magulang mo? So like kay Bong nga po, sasabihin niya, Honey, kami Pasko talaga. December 25 talaga ang reunion namin. Ako naman, Honey, kami talaga New Year, ha? Talagang gusto ko makasama, lalo na widow na ang aking mommy, di ba? New Year naman kami. So take the time to speak with each side of the family and really ask them if they have specific plans. And kung halimbawa naman po na walang mga ganyang tradisyon, consider nyo po alternating between spending Christmas with your in-laws and your own family each year. Na halimbawa, Honey, pwede ba itong December 25 sa partida ko naman? Tapos New Year naman sa inyo. And then next year, baliktad naman, di ba? So at least po, mapagbigyan, Honey, yung both sides. At walang magtatampo, di ba? This can help ensure yung feelings po na ito naman si Bong si Claire, puro na lang sa pamilya ni Bong, 'di ba? May favoritism 'yan pagdating sa pamilya, 'di ba? So one truly fair way to split your Christmas equally between two families is to rotate na lang. Mag-rotation na lang tayo. Etong 2023 sa amin ang Pasko, sa inyo ang New Year. Next year baliktad naman. That way po, you will build memories with both families. And if you could manage to squeeze in visits within a day, why not? Halimbawa, Bong, December 25, sige, habang may reunion sa partida mo, tulad na ginagawa ng ate, di ba? Ng ate po ni Bong. And my sister Weng also. Yes, magkalapit lang naman, 'di ba? Ang ginagawa sa tanghalian, 'di ba? Nasa amin, sama-sama kami sa family reunion. And then sa hapon, bandang hapon o dinner, sasaglit, 'di ba? Bibisita naman sa in-laws. So, para po mapagbigyan ho ba, 'di ba? Kung kaya nyo naman po, yung iba naman po, yung dinner, sige, sa family ng husband ko, yung Christmas dinner. Pero pagdating na sa Noche Buena, pwede ba umuwi na tayo sa bahay natin para meron din tayong sariling tradisyon. Kasi ganito, Honey, no? Kung mapapansin mo, maiiwasan naman talaga yung conflict during the holidays. Basta mag-usap lang kayo mag-asawa. Especially kung alam mo na staple na talaga yung kunyari Christmas Day, na meron kayong reunion sa isang parte ng pamilya, kunyari sa side ng lalaki o sa side ng babae, huwag ka na mag-schedule ng the same day to avoid conflicts. Mag-schedule ka some other day. Alam mo, bigla ko lang naalala, Honey, no? Nung bago pa kaming mag-asawa ni Claire, isa sa tradition po nila, Claire, yung pagka-Christmas Day, nanonood sila ng mga Filipino Christmas sa cinema, na talagang talagang film festival. Sinabi mo talaga,
Yung talagang lahat siguro, kunyari, 8 yung entries, talagang papanoorin nila Claire yan. Kasi po kaagapay yung kapatid ko, nagtatrabaho sa showbiz. Kaya naman, every Christmas, mula bata kami at single ako, ang dami naming libreng passes. So kapag December 25, talagang film review. ang saya namin magkakapatid. Sila doon, enjoy sila. Yan, kasi nga libre, di ba? Libre yung aming passes sa kapatid ko. First, honey, noon, hindi ko siya masyadong maintindihan kasi ako naman, I want to spend Christmas Day sa bahay, enjoying the every moment, enjoying the, the food, enjoying yung kung anong meron dun sa bahay. Inaano ko yun, sinesavor ko yung moment na yun. So nung una, talagang sabi ko, ano ba to? Ang dami-daming tao sa mall. It's so chaotic. Gusto mo pumunta sa mga public places, manood ng mga movies. But eventually, I will learn to adjust. To resolve. At napag-usapan naman po na hindi kailangan magtalo. Diba? Yes. Naintindihan din naman po dahil kasi syempre nag-pandemic na rin, diba? So iwas na tayo mga movie houses. And I learned to appreciate yung mga Filipino entries tuwing araw ng Pasko. Ang saya naman diba? Ako meron po akong isang gustong balikan, honey. Yung ganyan, diba? Kasi nakakatuwa na panonoorin mo and then sa gabi naman, parang manonood ka na ng yung FAMAS Awards o yung mga ganyan, diba? Makikita mo sino best actress, sino yung best movie, diba? So nakakatuwa. And that's syempre tinatangkilik natin yung sariling atin. Diba? Yes. Number 4. Okay. Plan in advance. Magplano po ng mas maaga. Kahit saang bagay naman, no, importante talaga na meron kang planning. Ganun din tuwing araw ng mga holidays or tuwing araw ng Pasko. Make holiday plans well in advance. So there's no last minute stress or misunderstanding. Sa totoo lang po, kaagapay, kapag hindi po niyo hinandle ng maayos ang holidays, napaka-stressful naman po talaga. And we don't want that to happen. Yung ma-stress ka, yung talagang, ano ba to, pagod na ako, di ba? And more so, magkaroon kayo ng misunderstanding sa pamilya o kayo mag-asawa. Yes. Let your families know about your plans. Ipaalam po natin sa ating pamilya na meron tayong plano na ginagawa at sinusunod. May sarili na tayong plano na nagawa. Clear communication can help prevent any disappointments or conflicts. Malino yon, honey. Halimbawa, honey, you have plans to go out of the country. Hindi ka pala sasama sa inyong family reunion this Christmas Day. So maganda na ipaalam na wala kayo during that Christmas Day. Kasi for all you know, baka mamaya ikaw pala yung opening remarks o ikaw pala ang opening prayer. Kasama ka sa program. Then during the celebration itself, biglang wala ka, and then other families would comment, talaga yung pamilya na yan, alam naman na meron tayong gathering, hindi man lang nagpasabi. So maganda ahead of time, i-inform ang pamilya at magplano, ipaalam yung plano sa pamilya to avoid conflict. Yes, at ginagawa po talaga namin yan ni Bong. May mga pagkakataon na we spend Christmas sa aking kapatid sa Amerika at nasasabi na po namin yan well in advance sa aming Way ahead of time. Para meron ding tatao sa bahay, 'di ba? Dito sila magse-celebrate ng Noche Buena kasi wala po kami dito ng Noche Buena. So start by telling your spouse about your plans for the holidays. Maaga pa lang sabihan mo na yung asawa mo. Make sure you're on the same page regarding this at hindi lang ikaw mag-isang gumawa ng plano. And then reach out to both families and to your in-laws and discuss your holiday plans. Like ako, sinasabi ko sa biyenan ko, Mami, sa Amerika po kami magpapasko ngayon or dito po kami check-in po kami ngayong Pasko. Yes. Okay lang po ba dito na kayo sa bahay mag-celebrate na Noche Buena nyo, di ba? So be clear about your intentions and explain how you plan to spend the holiday season para ma-prepare din naman nga sila ahead of time. Kasi mamaya, sinama ka na pala sa bunutan, sa exchange gift, ang pamilya mo at mga anak mo, tapos biglang bibitinin mo sila na wala pala kayo, di ba? Magugulat sila. Kawawa naman yung mga nabunot mo sa exchange gift. Honey, you mentioned about check-in, Minsan maganda rin na to avoid yung pagod, to avoid yung stress during the holidays. Minsan masarap din na nag-check-in kayo once in a while as a family during holidays para maiba-iba lang and at the same time, hindi ka ganun ka-stress, hindi ka ganun ka-pagod, di ba? So dapat po yung in-laws nyo and yung pamilya nyo, maiintindihan din naman at rerespetohin din yung mga plano nyo. After all, you have your own family. And if they truly love you, they would want to create your own family tradition. Honey, meron tanong yung ating isang kaagapay dito. Sabi niya, "Hi Ate Claire and Kuya Bong, paano ko po sasabihin sa asawa ko na nakaka-off na? Parang ayaw niya sa family side ko
magpasko dahil tahimik daw, walang maingay at walang celebration since sa La Union at probinsya. Paano po kaya ito? Hoping po sa inyong answer. Ayan, sige. Paano niya sasabihin, honey? Kasi ganito, no, kaagapay. Minsan kasi talagang ano yan, individual difference, honey, no, ng mag-asawa. Sabi mo nga kanina, iba kasi yung tradition mo nang lumaki ka, iba rin yung tradition ko, iba yung upbringing natin. Kung sanay nga ako na sa tahimik na celebration, pagdating naman sa bahay nyo, sobrang loud naman, talagang you celebrate with a bang, 'di ba? Parang medyo na-off ka, 'di ba? So maganda again na mag-usap kayo na this is your tradition, and then kung tahimik ka, try to mingle, do your best para to reach out, you strike a conversation, 'di ba? And then little by little, hindi man madali para sa but as time goes by, medyo you will learn to adapt kung ano yung tradition ng asawa mo. Yeah, para naman sa iyo kaagapay, 'di ba? Kasi to baliktad naman. Ayaw nung asawa niya dahil tahimik sa inyo sa probinsya, gusto ko maingay, 'di ba? You know, kapag po nag-asawa kayo, you embrace everything about your spouse. You said I do to your spouse and to everything na dinala niya sa inyong pagsasama. And that includes embracing and loving the family of your spouse. Siguro po, part of showing your love and respect sa inyong asawa ay yung mahalin din at respetuhin ang kanyang pamilya at yung mga tradisyon nila. So siguro po nasa tama lang 'di ba? Nasa tamang pag-uusap, mahinahon na pag-uusap, ipapaliwanag mo lang na ganyan talaga kasi sa probinsya, 'di ba? Pagpasensyahan na natin, ang importante makasama natin yung magulang ko. Siguro, honey, ang pinaka-importante dito is to have an open heart, 'di ba? To learn to accept yung tradition ng family mo o ng asawa mo. I-embrace mo kasi pag bukas naman yung puso mo, 'di ba? Mas madali sa iyo to accept and to adjust dun sa differences kasi maliit na bagay lang naman yan And as time goes by, matututunan mo din kung ano yung tradition o kung ano yung difference ninyong mag-asawa. Yes, okay. So number 5, host the celebration yourself. Nako, ito medyo big time na to. What can you afford to do? Can you make dinner reservations at a restaurant? Magpa-reserve ka na lang sa restaurant. Imbitahin mo ang partida ng lalaki, partida ng babae. Kung malaki naman ang bahay nyo at kakasya, 'di ba sila, why not host the Christmas party in your own home and invite both sides? Halimbawa, December 25. Honey, sige, invite mo parents mo, i-invite ko rin ng parents ko. And we will host the holidays at our own house. 'Di ba? So ito po, maganda rin po ito kasi kung may budget ka, napaglaanan mo ng budget, at kung nakadecorate ang bahay mo at ikaw yung tipo na, o sige, pagsamahin natin yung dalawang partida, why not, 'di ba? Hosting can mean a completely different kind of stress. Syempre, mas stressful, mas madaming pagkain na ire-ready, maraming liligpitin. Pero maiiwasan mo naman yung tampuhan ng mga magulang nyo pareho, 'di ba? Hindi nyo na kailangang mag-decide kanino pupunta, 'di ba? You may even be able to bring both sides of the family together for once and start a great new tradition that involves everyone. So kung kayo yung tipo na gusto nyo maging close ang magbabalae, gusto nyo maging close ang mga magulang nyo, mga kapatid nyo, 'di ba? Why not start a new family tradition na every 25 nag-host kayo ng party kasama ang both sides. So ito po, maiiwasan talaga yung iringan, awayan, at magiging close pa yung buong pamilya nyo, diba? Honey, i-quote ko lang yung sabi mo kanina. Sabi mo, host the holidays at your own place. Kung meron po ako personally na gustong-gustong gawin, that is to host a Christmas holidays dito sa aking bahay, sa aming bahay. Especially kami po ni Claire, talaga naman pinaghahandaan namin. We'll make sure na yung bahay amoy Pasko, di ba? Pati well-decorated, lahat nakaayos. So gustong-gusto po namin ni Claire na gawin yan. Alright, number 6, take a holiday and spend Christmas elsewhere as a family. Especially po kung meron kayong budget, o medyo napag-ipunan, honey, di ba? Walang masama to splurge going out of town or out of the country. Sabi dito, when all else fails, lahat ng possible options, lahat ng compromise, ginawa nyo na, pero meron pa rin tampuhan at issues. Then,
have an exit plan. Yan, kumbaga plan number 2, di ba? Why don't you consider going out of town or out of the country with your own family to relieve yourself from stress of this Christmas tug of war? Sa totoo lang, honey, when you go out of the country or when you go out of town, hindi ka na magpe-prepare, hindi ka na mag-iisip anong kakainin, anong ihahain sa lamesa during Noche Buena o during Christmas dinner. Yung magpapadeliver ka na lang, mag-order ka na lang, you were at the comfort of your own room o dun sa hotel na pinag-i-stayan nyo o kung out of the country kayo. So, malaking bagay na mawala yung stress sa pamilya if you do that. Yes, okay. May nag-comment, honey. Sabi, ano basahin mo? Right. Kami po, Ate Claire and Kuya Bong mag-asawa sa bahay muna ang Noche Buena at Pasko. Sa side po ng asawa ko ang reunion since layo-layo ng aming pamilya. Totoo po, yung i-respect ang desisyon ng asawa. That's very important, honey. To honor your spouse, di ba? To honor your husband. Yes. So sabi mo nga, honey, 'di ba? Kung hindi mo talaga ma-decide, 'di ba, kung saan ka sa Pasko at ayaw mo ng conflict pa. If you can decide and hosting naman isn't your bag dahil napakalaking gastos niyan, honey. Iwan mo muna ang pamilya and do your own thing, 'di ba? O sige, para wag magtalo at may issue kung kanino, mabuti pa mag-spend muna tayo ng Christmas, magbakasyon, mag-check-in o pumunta sa probinsya o kung may budget ka sa ibang bansa, 'di ba? Alam mo, sa totoo lang, honey, ano yan? Very effective yan, ano? Yes, para iwas away, 'di ba? So spend the money allocated for these family reunions towards travel that you and your kids would enjoy. Kasi maganda rin namang memory yung Christmas, nakapagbakasyon kayo sa ibang lugar, kahit sa probinsya, sa resort, o kung saan man, di ba? So you may also opt to stay at a hotel for Christmas or New Year's countdown, di ba? So that way, wala kayong pinili na pamilya. Walang magtatampo, walang magsasabi na may favoritism kayo. So just tell your families that you need some time for yourselves and for your children, and i-visit nyo na lang sila after Christmas o after New Year. Kapag tapos na ang traffic at ang hustle-bustle ng holidays. So di ba, walang nagtampo, maiintindihan nila, okay, gusto nila ngayong sila lang munang pamilya, pupunta sa resort, sa probinsya, naka-check-in, di ba? So, di ba, Han, mas maganda yon na kesa naman may pinagbigyan kang isang pamilya, sobrang galit naman yung asawa mo at magkaaway kayo nung Pasko dahil pinagbigyan yung side mo. 'Di ba? So mabuti pa, honey, mabuti pa ganito, mag-check-in na lang tayo, magbakasyon na lang tayo. Hayaan mo muna sila, dalawin na lang natin sila after. Claire, ginawa na natin in the past yan, ano? And ako personally po, ako kasi yung napaka-busy when it comes to preparing during the holidays. Minsan po, nag-check-in kami ni Claire in a nearby hotel during the holidays. Talagang sabi ko kay Claire, talaga grabe, pahingang-pahinga ako, sobrang sarap ng buhay ko. Yung tipo na wala kang niluto, wala kang prepare, yung bababa ka na lang, kakain ka, tapos during the countdown, bababa ka na rin to anticipate yung pagpasok ng bagong taon. Talagang sabi ko, I want to do this again. Talagang stress-free. Talagang pahingang-pahinga ako mentally and physically. Talagang na-enjoy ko yung mga ganung klase ng celebration in the past, honey, no? Yes, okay. At para sa ating, honey, mag-review muna tayo. Sige. Paano po natin maiiwasan ang Christmas family feud? Kapag darating ang Kapaskuhan, kanino ba mag-holidays, kanino ba magpapasko? Sa partida ko ba o sa partida mo? So ano yung mga steps, honey? Number 1, prioritize your relationship and your own family by creating your own tradition. Okay, number 2, learn to build an honest and open communication. Ikatlo, alternate families yearly. Ika-4, plan in advance. Number 5, host the celebration yourself. Number 6, take a holiday and spend Christmas elsewhere as a family. At sabi nga po ng isang kaagapay natin, sila raw po ay pumupunta sa Davao sa biniling bahay po naming mag-asawa. Ang ginawa po namin, isinasama namin ng family both sides. Wow, bongga yan. Talagang pinag-iipunan ang pang-tickets. Kaya yearly iniipon ng pera para sama-sama kami sa Davao. Wow, ang ganda naman yan. Siguro ang ganda kaagapay ng rest house nyo sa Davao, ng bahay nyo. At malaki, di ba? Para masama mo yung both sides. Maganda rin yung sabi ng kaagapay natin na yan, ano, na
pinag-iipunan, Yes. di ba? Minsan kasi you don't have to splurge, no? Yung kunyari natanggap mo yung 13-month pay mo, 14-month Yes. pay or your bonus, tapos i-splurge mo lahat, uubusin mo lahat. Mhm. Pero kung pinag-iipunan mo, talagang pakiramdam mo na talagang I truly deserve this, di ba? Yes. Talagang all the pagod, working so hard the entire year, tapos nagsiset aside ka ng budget for that particular holiday. And when that time comes, talagang sabihin mo, ay, ang sarap naman ng pakiramdam na nag-e-enjoy kami kasama yung pamilya ko dahil pinag-ipunan mo siya. Yes. And speaking of pinag-ipunan, Honey, di ba? Kikwento ko lang po, kasi kami ni Bong, ganyan din po kami. Kung halimbawa pong pinagdarasal muna namin, di ba? Halimbawa, Honey, 2024, magpasko naman tayo sa kapatid mo, di ba? Like may bago siyang bahay sa... Saan nga ba si Ron? North or South Carolina? North or South Carolina. I guess. South Carolina. So nakabili po ng bagong bahay yung kapatid niya doon. And gusto sana itong Pasko doon tayo. We're supposed to go. Napakamahal na ng ticket, di ba? Busy dahil naglilipat din naman sila, di ba? And so sabi po namin, sige, let's pray and believe God na by 2024 makapag-Christmas tayo sa South Carolina, sa bahay ng kapatid niya, sa bagong biniling bahay. So, di ba kaagapay, kapag ganyan po, sasabihin na namin agad both sides. Na Mommy, Daddy, plano naming pumunta sa Amerika sa Christmas next year. Gusto niyo bang sumama? Or paano ba, dito muna kayo, maiiwan kayo dito sa bahay? At least alam na po nila. Yes. And then, kami naman po ni Bo, ngayon pa lang, pag-iipunan na, di ba? And we involve the kids. Na kids, by December 2024, you want to spend Christmas sa bagong bahay ni Tito Ron. Na syempre, excited sila. O sige, medyo ikakat muna natin ng mga allowances nyo para medyo makabawas, makaipon. So bilang pamilya po, meron na kayong agad goal for next year. And that would keep you excited the whole year. Na parang, uy, mag-Amerika kami, different place naman to, di ba? Pag-iipunan namin ni Bong, kami rin, meron kaming goal at mag-iipon, magtitipid the whole year. So maganda rin po kaagapa yung may ganyang plano, Honey, di ba? Hindi man po yan abroad. Pero kung halimbawa man po na probinsya na, Honey, mag-Boracay tayo sa Christmas next year o pumunta tayo sa probinsya, dalawin natin ng kamag-anak or mag-check-in lang, di ba? So maganda, Honey, na pag-usapan nyo na agad para mapag-ipunan nyo, i-involve nyo ang mga bata para sila rin ma-excite sa darating na Pasko. Ang dilemma naman namin, mga kaagapay ni Claire, pag ini-involve po namin yung mga bata sa planning, ang pinag-aabalahan po yung kanilang OOTD araw-araw. Kung ano po yung damit na isusuot nila every time lalabas kami ng bahay. So, laging yun ang pinagkakaabalahan ng mga bata. Yes, kaya nakakatuwa, di ba? Happy ang lahat. Like ito pong darating nga na Pasko, di ba? Meron tayong surprise sa mga bata na maiksing trip lang naman. Yes. Pero the whole time, ilang buwan pa lang, excited na sila. And every time may exam sila sa school, may mga presentation, mahirap ang mga projects nila at assignment, pag naiisip nila yung trip, alam mo yan somehow, Honey, na pag naiibsan ba yung pagkabagot nila, naiibsan yung stress nila dahil iniisip nila, wow, this December meron kaming family trip, di ba? And natututo rin sila na manalangin, di ba? They are believing God for provisions, they are believing God for a safe travel. Honey, meron dito nagtanong, no? Sabi niya, kapisan daw nila yung kanilang magulang sa bahay. Ngayon, hindi daw sila makapag-create ng kanilang family tradition o ng kanilang Christmas tradition. Kasi nga, yung mommy at daddy nung isang parte, kasama nila sa bahay. At ang conflict pa din nila, hindi lang daw tuwing araw ng Pasko, since kasama nila yung magulang nung isang parte sa bahay, minsan nagke-create din ng conflict. Hindi siguro minsan, madalas, no? Yes. 'Di ba lagi nga natin sinasabi na there's only one king and queen in the house. 'Di ba? So we strongly suggest and recommend sa ating mga kaagapay na yung mga magulang na able pa naman, Hindi naman malakas pa PWD, naman, oo. tama, hindi naman na PWD, maganda na bigyan po ninyo ng chance yung inyong anak to create their own tradition, Yes. to create their own Christmas tradition, and to Yes. create their own family. Kasi whether you like it or not, time will come, kahit gaano kabait ang mag-asawa,
kapag nakatira yung mga magulang sa bahay, it will really create conflict. Mhm. 'Di ba? Let them grow as a family. Mhm. Hayaan nyo silang to spread their wings, Yes. matuto sa kanilang mga kamalian, Mhm. matuto silang lumago bilang mag-asawa. Mhm. Kasi whether you admit it or not, kapag kayo nakatira sa bahay, lahat napapansin, Pakialaman mo, lahat diba? pakikialaman mo, minsan nagiging conflict pa ng mag-asawa. Mhm. Kasi naiipit either yung babae, naiipit Yes. either yung lalaki. Mhm. So hayaan po natin silang lumago. And I Yes. believe, honey, this is biblical. Mhm. Kaya meron ang tinatawag na living and cleaving eh. Kasi parang it's very selfish for the parents na hindi Hindi iwanan. hayaan, Oo. hindi hayaan. Alam niyo, totoo kaagapay. Oo. Kami po ni Bong, we have been teaching living and cleaving. Mm. Nagtuturo po kami, nagko-conduct kami ng seminar sa mga ikakasal, Mm. sa mga bagong kasal, sa mag-asawa. And yes, sinuturo po namin ang living and cleaving. Marami po mga nagtatanong na, Ate Claire, Kuya Bong, paano naman kung nag-iisa na lang ang magulang ko Mm. at ang mga kapatid ko nasa probinsya, malayo, nag-iisa na lang siya, patay na asawa. Then syempre naman po, bakit nyo hindi bubuksan ang bahay nyo, Yes. tahanan nyo para sa Mm. magulang nyo na widow o widower? Mm. Lalo na po kung halimbawa ang magulang na yan may sakit May at walang kapansanan. mag-aalaga. Di ba Yan. po? Oh. Pero what we are trying to tell you, para din po no sa mga kaagapay natin, pasintabi lang po sa mga magulang na kaagapay natin na may mga anak na nag-asawa, Mm. na kung tayo naman po able naman po, wala tayong kapansanan, Mm. at meron Malakas. naman po tayong source of income at o tinutulungan tayo ng mga anak natin, Mm. siguro po mas mainam po na Mm. hayaan natin yung mga anak natin na bagong kasal o nagsarili ng pamilya Oh. na humiwalay ng Kasi tahanan. bumubuo sila ng pamilya, honey. Yes, at wag na po tayong pumisan pa o magpabigat o magpahirap sa anak na ito. Mm. Kung tayo naman po malakas pa at nagtatrabaho, 'di ba, hayaan po natin na maranasan po kung mahal talaga natin ang mga anak natin, hayaan po nating maranasan nila na bumuo ng sariling pamilya, Mhm. na walang conflict. Kasi kahit gaano po talagang kabait ang biyenan, darating po yung time kung magkapisan po kayo sa bahay, Yes. magtatalo at magtatalo, may maiilang at may maiilang po. Mm. Para ma-preserve din, honey, yung Yes. pagmamahal, Mhm. ma-preserve din yung respeto, Yes. ma-preserve din yung relationship ng family. Kasi Mhm. pagka hindi nyo po binantayan yan, believe me, time will come, talagang magka-create po talaga yan ng conflict. Yes. And Mm. syempre po, no, meron din kasi kaming kilala ni Bong na yung magulang nung isang partida nakapisan sa bahay na nilang mag-asawa. Mm-mm. Ang kaso lang, honey, yung magulang, sila yung, hindi naman naghahari-harian, pero sila yung, dahil magulang, di ba, sila yung feeling nila, sila yung dapat masunod. Mm-mm. May mga batas, may mga rules, house rules yung asawa ng babae, Mm-mm. pero binabaliwala ito nung magulang, nung babae, dahil feeling nila, magulang kami magulang kami ni, halimbawa, Oo, nagpaaral sa'yo. nagpaaral sa'yo, may Oh. kailangan. Tumanaw ka nung Yes, oh. diba? So, disrespect naman yung batas o yung house rules ng asawa ko. Pag ganun, honey, paano mo ba i-bridge? Ako sabi ko lang, yung babae na kaibigan ko na dapat you speak for your husband. Kasi maiilang yung husband mo na kumprontahin ng magulang mo. Yes. You speak for your husband na, Mami, Daddy, pinag-aawayan na namin ni Bong yan. Merong mga rules si Bong, bahay namin to, pinatayo ni Bong to. May mga rules siya, then we have to follow. And siguro, Mami, Daddy, kung malakas naman kayo, nagtatrabaho din kayo, can you just get a room or an apartment nearby na makikita nyo pa rin yung apo nyo? Yes. Para hindi kayo nagiging source ng awayan naming mag-asawa. Eh, di ba dapat, honey, maiintindihan din yun ng magulang. Di ba? Napakawalan na niya yung anak niya. May mga magulang kasi na tumanaw ka na utang na loob sa akin. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakatapos, hindi ka makakapag-aral. Kaya parte ng pagsingil ng utang na loob, yung pahirapan mo ba yung anak mo na pumisan ka doon at pag-awayan ka na mag-asawa. Tama, honey. Ang ganda niyan sinabi mo, honey. I strongly agree with that. Oo. Yes. And we hope and pray, itong kaagapay na to na nagtatanong, dumating Ayaw yung magpabanggit ng pangalan. dumating yung panahon na ma-resolve yung kanilang concern. Kasi mabigat yan, honey. Yes. With all honesty, mahirap talaga na kasama mo sa bahay yung in-laws mo na hindi naman nga PWD, di ba? Again, for the record, this is a case-to-case basis po. Sabi mo nga, honey, Yes. kanina, di ba? Kung may sakit, may karamdaman, then O it's nag-iisa okay. na O lang. nag-iisa na lang, balo.
Pero kung able pa po kayo, for the record, nagtatrabaho, you have source of income, then maganda na bigyan po natin ng chance yung ating mga anak to grow their own family. Yes, and to create their own traditions. Amen. Bago po natin ibigay ang ikahuli nating tip, may nagsabi po, di ba? Teka lang ha, dadaanan natin ito ulit. Unahin na muna natin to. Sige. Sabi niya, good morning Ate Claire and Kuya Bong. Binili po kasi ng tatay ng wife ng ko, tatay yung ng wife bahay ko. namin. Yan. Palaging sinasabi na utang na loob. Kaya po yung wife, until now, yung decision ko ay parang laging wala na lang. Ito na nga sinasabi natin. Paano po ba yung proper addressing nito? Aalis na lang po ba kami o makikinig na lang po ako? Yan Very nga good. sinasabi natin, Honey, Oo. di ba, kaagapay. Kung halimbawa na yung magulang, kapag may naibigay, like in your case, naibigay yung bahay sa inyo at binili nung tatay, kaso ang kapalit naman ng pagbibigay ng bahay, yung mamanduhan kayo Tsaka yung lagi at sinusumbat. didiktahan kayo all your life. Oo. Hindi maganda. Para sa lalaki, mabuti na mag-ipon ka, ibukod mo ang asawa mo at pamilya mo, kahit magrenta muna kayo ng bahay, isang maliit na kwarto, isang maliit na bahay, for as long as mapatunayan mo rin sa father-in-law mo na kaya mong buhayin yung pamilya mo. Kasi minsan, ang nangyayari, parang nawawalan din ng respeto yung father-in-law dahil bahay ko to ha, yung asawa mo walang kakayahan na bigyan kayo ng sariling bahay. So siguro, it's also a wake-up call sa iyo kaagapay, di ba, na ibuhayin mo yung pamilya mo, ihiwalay mo sila ng bahay, di ba? At kapag dumating yung time na, ba't aalis kayo? Binigyan ko kayo ng bahay. Okay lang po kasi gusto naman namin maranasan din yung pinaghirapan namin. Ani Diba? pala na din sa mga magulang no, na nagbibigay ng mga bahay, nagbibigay ng mga properties, na wag nating isumbat sa ating anak yung mga binigay natin. Kasi hindi rin maganda yun sa side ng mag-asawa na binigyan mo nga kami dad ng bahay. Di ba? Pinatira mo nga kami dito ng libre. Pero maya naman, pinapaalala mo sa amin na bahay ko yan. O pagka dinalaw kayo sa bahay ng magulang niyo, sasabihin, yung garahe, ang dumi-dumi, itong wall, hindi nyo malang mapapinturahan. Alam niyo yung pakiramdam na ganon. So that is why, Honey, sabi mo nga kanina tayo, nagtuturo tayo ng mga bagong ikakasal pa lang, di ba? O ng mga kinasal na. Sinasabi natin palagi, if you are both able na meron kayong kakayahan na kumita sa inyong sariling lakas, mas maganda, we strongly recommend na mag-rent kayo ng sarili ninyong bahay. Yes. Di ba? Hindi kayo pumisan o tumira sa mga magulang ninyo to avoid conflict. Yes. Because siguro meron haning manghilan-ngilan. Mabibilang mo lang siguro sa daliri mo na yung mag-asawa hindi nagkakaroon ng conflict pagkasama yung mga magulang. Yes. But more often than not, laging meron. Kahit nga gaano kabait si wife, si husband, o yung in-laws mo, magkakaroon ng conflict yan. So we strongly recommend na lipat kayo, magsimula kayo, bagong pamilya, bagong bahay. May nag-comment, hello po Ate Claire, ako po ay mula sa broken family. Actually, 26 years na po ako. May sariling apartment na din po ako. Ngayong Pasko, hindi ko alam kung saan ako kasi hindi po ayos ang relationship ko sa tatay ko dahil nakaranas po ako ng pang-aabuso sa kanya at sa nanay ko naman, may sarili ng family. Ang tanong ko po, should I celebrate Christmas pa po ba? Ako, ang take ko dito, Honey, kung uncomfortable ka, unang-una muna, kung uncomfortable ka na pumunta sa tatay mo dahil nga nakaranas ka ng pang-aabuso, di ba? Then, syempre, sundin mo yung ano mo, di ba? Ayaw mo syempre na magkaroon pa kayo ng hidwaan ng ama mo. Pero kung naman yun, napagsisihan na ng tatay mo, di ba? At narepent na niya, humingi na siya ng tawad, pinagsisihan niya, at nagbago ng tatay mo, why not make Christmas, di ba? A time of healing and restoration. Amen. Dalawin mo siya, you just release your forgiveness sa iyong tatay. Di ba? Lahat tayo nagkakamali. You release forgiveness to your tatay. Maging sana itong Pasko na to, maging paghihilom, di ba? Healing and restoration para sa inyo. And sa nanay mo naman, kahit may ibang pamilya na, siguro, not necessarily na Christmas, di ba? Pero itong Kapaskuhan, you just pay respect, di ba? Visit your mommy, visit your tatay, and mag-pay respect lang, di ba? Not necessarily na doon ka sa kanila mag-spend ng Pasko. You can spend your Christmas sa apartment mo, pero dalawin mo ang magulang mo bilang respeto lang, di ba? Okay. Kasi ganito, Honey, no? Dito
pumapasok yung pagpapatawad, Mhm. 'di ba? Importante na mapatawad natin yung mga taong nagkamali o ng abuso sa atin in the past. Yes. Sabi nga natin, 'di ba? Forgive for your own sake, 'di ba? Patawarin natin yung mga more so kung yung nagkamali o nagkaroon ng Yes. kasalanan sa atin magulang natin. Importante na mapatawad natin sila. And yun yung pinaka-start, honey, no? Pag napatawad mo, nagkaroon ka ng forgiveness sa puso mo, diyan na magi-start yung healing. Okay. And medyo lumayo na po tayo. Ang dami kasi nating question. Sa ating last na tip, how can we avoid Christmas family feud? Ikapito po, avoid guilt and stop pleasing everyone. Alam niyo po, don't let guilt or external pressures dictate your decision. While it's natural naman po to want to make both families happy, pero you have to consider what's best for your relationship, what's best for your marriage, and for your own family. Ang importante nga po, kayong mag-asawa, itong Pasko, may agreement. Sabi mo nga, honey, ang pangit naman na Pasko, magkaaway kayong mag-asawa dahil lang sa family feud na kanino ba mag-spend ng Pasko, di ba? So what's important po is, kayo mag-asawa, you have an agreement without resenting each other. So, minsan tayong Pinoy, ganyan tayo, medyo mahiyain tayo. We want to please people. Gusto natin people pleaser kasi minsan ng Pinoy, di ba? Kahit na nasasaktan ka na o medyo natatamaan ng schedule mo o ang relasyon nyo, kailangan i-please mo, di ba? Tsaka hani yung pakiramdam mo na, naku, hindi ata happy si ganito. Yes. Diba, guilty ka, pakiramdam mo na, what have I done? Ginawa ko naman lahat ng best, pero yung pakiramdam na guilty ka. Yes. So if you try to please all of them, it will lead to you feeling drained, anxious, and resentful. So do not put everyone else's needs and wants before your own. Unahin niyo po muna yung sarili niyong pamilya at inyong mga anak. Hindi naman po yun kasalanan na uunahin niyo muna yung kapakanan ng sarili mong pamilya at mga anak. When it comes to your in-laws naman po, huwag din tayong mapagpanggap tapos sa loob mo pala nanggigigil ka na, di ba? Sumiklab ang iyong Parang damdamin. pinagbigyan mo nga ang asawa mo pero all throughout ng family reunion, susumpungin ka at magko-cold treatment ka, tatahimik ka, sa isang tabi ka lang, fake ang smile mo. You know, it is vital po that you focus on being yourself. Maganda rin naman po na Pasko, magpakatotoo ka. Allowing your spouse's family to get to know you the way your spouse does is the first part to developing authentic relationship with them. Magpakatotoo po. So don't say yes when you mean no. Alam niyo po, isang secret din po yan di ba? Yung talagang sincerity niyo po sa in-laws. Kasi ang hirap po nung kasama niyo yung in-laws niyo, yung mga sister-in-law mo, brother-in-law mo, pero naghihimagsik, 'di ba? Sabi nga ni iba, nagpuputok ang butchi mo, kaya na magigil na gigil ka. Pero you know what? Sa puso niyo po, if you love your spouse, you will learn to love his parents, his siblings. At kapag po minahal nyo rin ang magulang niya, magiging spontaneous po yung magandang relationship nyo sa inyong mga in-laws. You will be reciprocated well. Yes. Kaya po yun, mahalin nyo. That's the secret. Masaya naman po na ang Pasko hindi kayo nagpa-plastic o nagfe-fake at talagang happy kayo with your in-laws and with your, yun nga, yung mga kapatid mo nga, di ba? Like kami po ni Bong, that's what we have learned through the years. Na we embrace our in-laws. We embrace yung mga kapatid. Si Bong po, very close po siya sa mga kapatid ko, lalo sa kapatid ko na babae si Mir. Ako naman po, ganun din po, 'di ba? I love the parents of Bong. Gusto ko po yung mga kapatid niya. Meron po siyang isang kapatid, si Weng, na talagang kachikahan ko siya tungkol sa mga K-drama. So kapag may family reunion kami, uy, ano na yung napanood mo? 'Di ba? Ang saya. Yung po maganda yung may sincerity sa inyong pagsasama. Tama. So honey, i-review mo natin sila ulit, 'di ba? Before we give our takeaways. Ano yung 7 tips to avoid family Christmas feud? Okay, So number 1. Prioritize making traditions for your own family. Number 2, learn to build an open and honest communication. Number 3, alternate families yearly. Ika-4, plan in advance. Number 5, host the celebration yourself. At ika-6, take a holiday and spend Christmas elsewhere as a family. And number 7, avoid guilt and stop
pleasing everyone. Alam nyo, kaagapay, Christmas is a time of enjoyment and festivities. Don't let it be a time of stress and dispute at awayan. Agree. Don't let family gatherings create tension. Learn to meet halfway with your spouse so you don't defeat the real significance of the holidays. Yes. Ayan, ikaw, honey, anong takeaway mo? Ako ang takeaway ko, honey, sa napag-usapan natin, let's make life easy and simple. Let's not make it complicated. Diba? Pwede naman talagang simplehan lang. Pwede naman piliin na maging masaya. Diba? So wag na tayong magkaroon ng mga room for tampuhan, especially during mga special holidays. Yung matagal mo nang pinagplanuhan, nilulook forward mo, tapos all of a sudden, biglang magkakaroon kayo ng mga yung Pasko mo. maliliit dahil over small things lang, over small stuff. So maganda to learn to enjoy the moment. Sabi nga, seize the moment, di ba? Carpe diem, di ba? Importante yun na maging masaya and you are creating a happy memory for yourselves and for the entire family. Yeah, maganda po kaagapay. Happy lang tayo this Christmas, 'di ba? Kahit nga po ano pa ang pinagdadaanan natin sa buhay, 'di ba? Hindi po 'yan excuse para pasalamatan natin ng Panginoon who has been so faithful, who has been so good to us. Kaya naman po, let's not give room to dispute and tension this Christmas. Sabi nga ng isang segment natin, honey, happy bahay! Happy buhay! So mga kaagapay, ang dalangin po namin ni Bong dito sa Family Matters Friday edition na lahat po tayo itong darating na Kapaskuhan, love lang, di ba, honey? Yes. Yung puno lang tayo ng pagmamahal at magkaroon po sana ng healing and restoration para po sa mga relasyon sa ating mga kapamilya na nagkaroon po ng iringan the past year. Maganda yan, honey, no? Ito yung opportunity, ito yung magandang panahon na lumapit sa inyong mga kamag-anak kung nagkaroon kayo ng mga tampuhan, nagkaroon kayo ng mga konting samaan ng loob. This is the best time to reach out and ask for forgiveness. Maganda rin kasi yung meron kang humility, yung nag-humble down ka, nalalapit ka. Minsan, it's so hard for you to do, pero kung yung unction ng Holy Spirit is very strong, you come to your sister, you come to your brother, and ask for forgiveness. That is true. Alam mo, sundin nyo yan, wala pong mawawala sa inyo, and then healing and restoration will automatically flow over your lives. Parang wala po tayong bit-bit na pabigat o wala tayong bit-bit sa na pagpasok ng bagong taon. offense and unforgiveness. This 2024, kaya honey, before we end, i-lead mo naman tayo sa ating panalangin. Pag-pray natin ang mga pamilya na nakikinig sa atin ngayon. Marami rin na magsi-celebrate na pamilya, broken family this Christmas. Mga bata, di ba? Let's pray for them, honey. Sige po mga kaagapay, manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na ibinigay po ninyo sa amin. Salamat Panginoon sa istasyon ng 702 DZAS, more so for Family Matters, na napag-uusapan yung mga ganitong bagay na dapat isettle, na dapat po pag-usapan ng isang pamilya. Panginoon, lahat po ng nakikinig sa mga oras na ito, na merong mga dalahin, merong mga burden, merong mga saloobin, merong mga conflict sa kanya-kanyang pamilya. Dalangin ko po, Panginoon, that this time of the year will be a time for healing and restoration for them. Panginoon, dalangin ko po ang bawat pamilya na nakikinig ngayon na merong mga atampuhan, merong mga samaan ng loob. Dalangin ko po, Panginoon, na ang paghilom, ang inyong healing ay mangyari sa darating na Pasko. Panginoon, alam po ninyo ang kanilang mga pinagdaraanan, alam po ninyo ang kanilang mga puso. May your healing flow sa mga oras na ito. Panginoon, para po sa nakikinig sa mga oras na ito, ang totoong diwa po ng Pasko ay ang pagtanggap sa ating Panginoong Jesus bilang inyong Panginoon at sarili ninyong tagapagligtas. Inaanyayahan kita kaagapay, if this is your first time to watch and listen to our program, kung hindi mo pa kilala si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, iniimbitahan kita sa isang simpleng panalangin na magbabago ng inyong buhay, and this will be your best Christmas ever in your life. Sundan po ninyo ako sa isang panalangin. Panginoong Diyos, pagod na ako. I'm so stressed sa buhay ko, Panginoon. Panginoon, sa mga oras na ito, naniniwala ako na Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan.
Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Baguhin po ninyo ako. Isulat po ninyo ang aking pangalan in the Lamb's Book of Life. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. At dalangin din po namin na katagpuin ng Panginoon ang lahat ng mga pamilya na nawalan ng mga mahal sa buhay itong Kapaskuhan, di ba? May the comfort of the Lord be with you. Sabi po sa Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so? Kaagapay, huwag natin hayaang mangibabaw ang alitan at di pagkakaunawaan ngayong darating na Pasko. Mas mahalaga po na bilang mag-asawa at bilang pamilya, kayo ay nagkakaisa at masayang nagsasama-sama upang ipagdiwang ang pagmamahal na inalay ni Jesus. Beyond the parties, beyond the gatherings and celebrations, Christmas after all is about love and expressing this love to those around you. Maraming salamat po mga kaagapay sa inyong pagsama sa amin ngayong araw ng Biyernes. Salamat sa lahat ng nakaagapay natin sa ating Bukawi Transmitter site, sa One Corporate Center, sa programming team. Merry Christmas, Bride de la Cruz, kay El Garcia, Absi de Ferrer, Kayla Escalante, Hannah Plazer, Aruel Mendoza, Philag Tapon, at kay Lourdes Odessa na bagong member Yes, natin. maligayang Pasko sa ating mga engineers, si Chris Molina and si JV Tabua. Hello sa ating RTV team, Eileen Valdez, Wen Balatucan, Nathaniel Peralta, and Jonathan Reyes, Raymond Paner, and Angelica Kalayag. Feliz Navidad sa ating ProdTech, si Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, and Jonathan And Reyes. hello sa ating station manager, Miss Jo Cabrera Alabastro. Muli ito po ang Family Matters. Ako po si Claire. At ako naman po si Bong, kami ang Team Pineda, kaagapay niyong nagtataguyod. Ng Pamilyang Pilipino. Happy Friday! Merry God bless you. Christmas in Merry advance! Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.